True to life story ng aking tita sa Japan ang karanasang ito sa bansang kanyang matagal nang tinutuluyan. Ang tita ko nga pala ang tumatayong breadwinner sa aming magkakapatid dahil ang aming mga magulang ay nasawi sa isang aksidente noong kami ay mga bata pa ng aking mga kapatid. Matagal nang naninirahan ang aking tita sa bansang Japan, 22 years na hanggang ngayon. Nagwo-work siya sa supermarket at sa gabi nag-e-extra siya sa club para magkaroon ng extra income. Bali inom lang yun kapag may customer pero depende sa dami ng alak na ino-order. Ang tita ko ang nagpaaral at sumusuporta sa aming magkapatid sa kolehiyo. Hanggang sa nagkausap kami sa chat sa Facebook at naikwento ang kanyang karanasan na kababalaghan sa Japan. Gabi daw nang siya'y papunta ng trabaho. Bale nagpunta muna siya sa dressing room para magpalat ng damit hanggang sa may isa daw na nakapansin sa kanya sa labas ng dressing room. Nakayuko at dinaanan ang kaibigan ng tita ko na katrabaho niya nung oras na iyon. Tawagin na lang natin ang tita ko sa pangalang Natalie. Hi, Natalie, kamusta? San ka pupunta? Batid ng kanyang katrabaho, hindi daw ito nagsasalita, nakayuko at parang walang narinig. Agad siyang napailing dahil ka-close siya ng tita ko. Hanggang sa makarating siya sa dressing room at laking gulat na anden ang aking tita na nag-aayos sa loob sabay bati niya. Hi, Natalie, kanina binati kita, bakit hindi ka lumingon? Inisip ko tuloy na baka hindi mo ako narinig. Nagtaka ang aking tita sa narinig niya. Ang batid niya sa kanyang katrabaho na kakadating lang niya at agad siyang dumiretso sa dressing room. Nagulat sila at sabay sabing, sino yung binati ko sa hallway kanina? Hanggang sa binaliwala na lang nila. At bago pa man makaalis ang aking tita sa dressing room, isang katrabaho ulit ang nakapansin sa kanya at siya'y agad na binati. Oy! Natalie, ang ganda mo naman ngayon, sabay bati ng hello ng aking tita. Biglang nagtanong ang kanyang kasama, Natalie, sino yung katabi mo malapit sa salamin? Sabay sabing, ha, wala naman akong kasama rito, mag-isa lang ako, abi niya, ayan o. Nakatayo sa salamin, nakaputi siya at nakatingin sayo. Sa takot ng tita ko biglang siyang napaisip at lumabas ng dressing room. Kinilabutan daw siya ng sobra dahil sa karanasan na iyon. Dalawang katrabaho niya ang nakakita ng kaluluwa at yung isa may nakita na kamukhang kamukha siya. At sa panaginip niya palagi daw may lalaking tinatalukbungan siya ng itim na kumot na para daw nasa morgue at hindi siya makagalaw. Sa tuwing nagdadasal siya palagi niyang inaalay sa Diyos na araw-araw ay buhay pa siya. Ang karanasang ito ng aking tita ay hinding-hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya.